Hello guys, tara, libot tayo ng Baguio. Sa umpisa pa lang ng ating vlog is andito tayo ngayon sa Session Road na kung saan ito yung isang kainan na popular sa mga nagbablog or mga nagumagawa ng food vloggers dito sa Luisa's Cafe. So sinubukan naming mag-order ng soup dito, which is napakasarap na mga naman. At sinubukan din namin mag-order ng kanilang siopaw. So, halata naman nakarating lang namin from San Fernando, La Union to Baguio. At dito nga nagsimula ang aming my day. At nakita naman natin si Liit na nagtitimpla na ng kanyang choco milk. At umalis nga kami sa San Fernando, La Union ng mga at 4 o'clock or 4:30 na kami nakakalis sa San Fernando, La Union. At 7 o'clock na nga dyan nung kumukuha kami ng order dyan sa Luisa's Cafe, na kung saan kung i-research nyo is popular siya sa mga nagpo-food vlog at mga vloggers. So, masarap. Authentic yung mami nila. Kakaiba yung lasa kaysa sa mga natitikman natin na kwan. Dito lang po yan sa Session Road. So, pagkatapos niyan, nag-decide na kaming pupunta sa aming next destination, yung Strawberry Farm. Unfortunately, English speaking tayo, no? Hindi namin na alam pala na hindi season ngayon ng strawberry. Kaya yung mga tanim nila is wala na. Nagtatanim na sila ng panibago. Pero kung titignan mo yung mga plot nila, yung taniman nila sa garden, is ang mga tanim nila is kadalasan lettuce. Yung pang-sangyup. So dito nga, nag-enjoy din kami kahit papano dahil nakita nga namin yun kung saan yun strawberry picking, pero unfortunately wala ka tayong nakita nga mga bunga ng strawberry. Pero may strawberry pa rin sila, pero matatanda na at wala ng bunga. Yon, kung makikita niyo yung video is mostly talaga ang tanim nila is lettuce ngayon. So sinasabi nila yung mga local people doon na ang tanim ngayon is lettuce. Yun nga, piniplex ko na yung tanim na lettuce. So, ang gaganda. Fresh na fresh yung tanim nila. Strawberry kayo dyan, ibangir. At wala nga, hindi nga tayo makapag-pick ng strawberry. Pero hindi din na sayang kasi maganda nga yung tanawin dito. Fresh air pa rin yung pan. Ayan, libot-libot kami, medyo malawak din dito yung pinaka-farm nila. At habang nag-enjoy kami sa views, nagkukuha kami sa popular songs na so nagtitik kami dyan. So siguro ngayon is na-upload na sa aking FB Reels yung video na to. So, sumunod na destination namin, pagkatapos namin mag-view sa Strawberry Farm, which is lettuce naman ang mga nakita namin. So, tinikman natin yung specialty na ice cream nila, yung hindi flavor lang, kundi tunay talagang gawa sa strawberry at avocado flavor. Pero, kung titingnan nyo yung price dito is hindi yung ordinary dirty ice cream na sinasabi nila. So, sumunod na destination namin, yung bagong tourist spot ngayon, yung Igorot Stone Kingdom. So, bagong-bago, which is nagsimula 2 years ago or 1 year ago.
itong tourist destination na to. So, hindi namin pinuntahan ngayon yung mga normal na views, katulad ng Boran Park, dumaan lang kami, Mines View, yung mansion, yung mga ganun. Camp Janhe, hindi kami pumunta. Pero ito, kadalasan, yung makikita nyo ngayon itong vlog na to is mostly panibagong tourist destination pag pupunta kayo ng Baguio. So, isa na ngayon itong Igorot Stone Kingdom. So, kung hindi kayo okay sa paglalakad at mahina na yung tuhod ninyo, I suggest na hindi nyo pwedeng puntahan to kasi medyo mataas din yung lakarin at pero kung talagang nag-enjoy naman kayo sa views, why not? So, mayroon din silang pa-picture na aso dyan, yung magsusuot kayo ng Igorot costume. Ayan. Ang daming pumunta dyan na tao, which is ang entrance dyan is yung pag-adult kayo is 100 pesos. At kung senior kayo at kung may bata kayong mga kasama, yun hanggang 12 years old is 80 pesos ang bayad. Yung senior citizen, 80 pesos. Pero pag adult is 100 pesos. Ako ka dito So, lang. medyo mabigat din. Dapat budgetan nyo yung entrance nyo dito. So, enjoy nyo muna yung views na pinapakita ko sa aking videos. At lilibutin nyo yung mga kuha ko dito sa Igorot Stone Kingdom. So, under progress pa siya. Madami pa silang pinapatayo dito sa lugar na to. Pero makikita naman natin na parang worth it naman yung views na mapupuntan nyo. Pero magdala din kayo talaga ng tubig kung namamasyal kayo dito sa part na to. Kasi siyempre kailanganin nyo. Kasi more on lakad kayo dito pag pupunta kayo dito. At parang nag-hiking na din kayo pag andito kayo. So enjoy nyo yung view at ililibot ko kayo dito sa lugar na to. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Ayan, pupunta nga ako doon sa mga naka-costume na talagang local people. Yung mga bata doon na Igorot. So lalapit yata ako dyan, mga kabayan. Ipiplex ko sila. Bakla pala yun, walang ano. Dito is packet na kami sa view deck ng kabilang building, parang castle to, na kung saan overlooking ka sa Igorot Stone Kingdom. Kumbaga dito is makakalangap kayo ng fresh air. So after that, sa Igorot Kingdom, pumunta naman kami sa popular na food vlog na binablog nila, yung Farmer's Daughter Resto. So dito mo, pag weekend, lalo na pag Saturday, Sunday siguro, is madaming mga turista katulad nito. Halos nag-wait din kami ng 1 hour to 30 minutes para makakuha ng slot dito sa resto na to. So sabi nila, popular to. Kung pupunta kayo ng Baguio, dadaanan nyo tong resto na to. Worth it naman yung paghihintay kasi nga masarap at authentic nga talaga yung kanilang inanda. Kita-kita nyo naman yung evidence ba na ubos talaga yung mga so in-order namin dyan, dinagdakan, pinikpikan, yung mga ganun. So after that, beside the Farmer's Daughters Restaurant is mayroon din village dito na Tamawan yata ang tawag, nakalimutan ko na. Pero makikita nyo dito sa video na to na another hiking naman
parang stone na Igorot Stone Kingdom din, pero dito garden naman makikita nyo with the twist na nagha-hiking kayo. Parang garden siya. Dito may Which is maya-maya mapapakita natin sa video na to na may magda-dance na local people dito na ating mga kapatid na Igorot. Pero enjoyin mo nyo muna mga kapatid yung views habang pinapakita ko sa inyo dito sa videos na to yung garden dito sa Tamawan. Oh, may fish din sila dito kahit papano at pwede din kayo mag-wish. Punong-puno na ng pera yung wish nila dun. Ayan. Yung pisa na ng hiking. Be careful kasi kung uulan, madulas talaga yung kalsada. At dito parang may madadaanan kayong CR pero close yata dito. At isang kwarto pero occupied daw. Nakalagay doon. So, I'd advise na kung pupunta kayo dito sa mga pasyalan na to, katulad nito, yung Igorot Stone Kingdom, mas mabuting mag-rubber kayo or yung medyo comfortable kayo, huwag kayong mag-sandals, mag-high heels, hindi pwede sa mga hiking. I advise at least naka-rubber kayo na hindi kayo madudulas. The Spirit House. Ito yung unang stage ng pag-hiking natin, yung sinasabi niya Spirit House. Oh, yan. Dito sa Tamawan Village. Ayan, namimili kami kung saan kami pupunta na direksyon. So, pinili namin yung View Deck 2. So, View Deck 2. Pupunta kami sa View Deck 2. Magha-hiking. Hiking. So, itong Tamawan Village na to is beside lang po ng Farmer's Daughters Restaurant na kinainan namin. So, panibagong tourist destination dito pag pupunta kayo sa Baguio. Ayan. So, maganda din. Fresh air na naman. At hiking. Overlooking ka ng Baguio. Makikita mo mataas na kayo. Nasa taas kayo ng bundok. So, medyo madulas. Kasi umambun yata dyan. Nung pumunta kami. Ayan. So, makikita natin itong kasi punta namin na pasyal na to is Sabado. So, madaming turista din talaga. Ang entrance nga pala dito is pag adult 60 pesos, pag may bata kayo is 30 pesos naman. So, merong entrance na naman mga kabayan. Pero okay naman. At least kung nature tripping ka at malakas pa naman ang tuhod, why not? Puntahan nyo itong Tamaw Village na to. Pero very steep siya at magbaon kayo ng madaming tubig kahit papano pagpupunta kayo dito. Ayan, pinapakita ko yung dadaanan nyo Careful. Kasi nga kung konting kamali nyo yun, pwede kayong dadaustos sa baba. Pero siguro sasabit naman kayo. Ito na yun isang mapapanood natin sa Tamawan Village. Enjoy nyo yung iba't ibang dance na ipapakita nila sa atin, mga kapatid natin dito. Our first dance is a community dance from the province of Cavite called Taloy, followed by Rico dance.
ito yung unang, pinapakita na lang yung unang dance ng ating mga kapatid na Ilocano. Pero dito is mga kabataan pa yung nagpakita ng mga dance. Dahil dami na sila, medyo nangyayon pa yung mga lalaki ko. Pero nakabahan sila. Pero very entertaining at nagpipinsan pa ng province dance ang pinapakita nila. So ito yung una. So dito lang po yan sa Tamawan Village. So isa sa mga pwede nyo pasyalan pag pupunta kayo ng Baguio. Pasyalan nyo na lahat pag pupunta kayo ng Baguio. Sulitin nyo na. Hindi lang kitang-kita dito sa video mga kabayan, pero madami na yatang nagpa-vlog din, binibideo sila. So, dito ako sa harapan, pero dito sa mga likod ko is madami din nakatutok na camera sa kanila. Ito naman yung pangalawang dance. Province of Ifugao, Valdivia, Channel 1. Ito naman yung pangatlong dance ng ibang province.
Atin na naman yung susunod Our last dance is community na sayaw na ipapakita nila. well, for the Balakbang, and you can join us po. Dito sa last dance nila, nag-aalok sila sa mga turista na pwede silang mag-join at makisali sa huling sayaw nila na pinapakita. Pero tayo, nagbibideo kasi tayo eh. Kaya hindi tayo sumali. Overall, masaya ako dahil nakita ko yung iba't ibang klaseng sayaw sa probinsya na sinabi ni ate at nakita natin yung kultura nga nila bilang mga isang igorot. So, good job mga ate at kuya. Pagkatapos ka pala ng sayaw nila is nag-alok silang pwedeng magpa-picture. Dito lang po yan sa Tamawan Village po, beside the Farmer's Daughters Restaurant. After that, nagkayayaan na kaming bababa na ng Baguio. Kasi medyo madami na din. Kumbaga, tourist spot / food vlog yung nangyari ngayon. So ngayon, umakyat kasi kami from Nagilian Road. Ngayon naman is bababa na kami Marcos Highway o ngayon kilalang Aspiras Highway. So dito, pinabidyo ko yung anak ko para makita natin, dadaanan kasi natin yung tunnel dito sa Marcos Highway. So bago yung tunnel, dadaan tayo ng bridge na napakaganda nga naman na tanawin na makikita natin.
So dito is nag-decide yung bayaw ko na magkakape kami dito sa Marcos Highway. Isa sa pinupuntahan din ng mga nagbablog, riders, mga ganon. Pag napapadaan sila dito sa Marcos Highway naman. Naanan ngayon tayo yung darakul nga mas. Ay, darakul nga pa. Victory line na ka. Yung darakul nga naging na gano'n. Darakul nga truck. Kapag gamit ko na ito eh. Province of Benguet, Tuba. Pagaro pa pala na. Nagtuba. Ayan. Pampatanggal ng kaba. Salita-salita kami. Kasi pababa na kami ng Baguio. Pero okay naman ang daan dito sa Marcos Highway. Wide yung kalsada. Pero talagang madami kang makakasabay dito pag pababa ka na ng Baguio. Kasi dito usually dinadaanan ng mga malalaking buses na papuntang Manila na. Di kasali na At to mga sa video truck. Yan na. Padaan na tayo ng bridge. One day to ED. Then after that, makikita natin yung tunnel. So, napakaganda pala dito. First time kong dumaan. Itong Marcos Highway. Kasi kadalasan pag pumupunta kami ng Baguio is dahil nasa San Fernando kami noon, no? Ang akyat namin at baba is Laguilian Road. Yung bridge. Pero ito, first time, nandito naman kami bumaba sa Marcos Highway. Wala, kaparehas lang naman. Ayan na. Welcome to the tunnel. Tunnel na. Ayan na nga, mga kabayan, yung tunnel. Yun. Ganda, no? Bukas sa side, overlooking ka ng view pa rin. At maliwanag pa rin kung dadaan ka dito sa tunnel na to. Ayan, makikita nyo yung Magtanawin. Kailangan na dito hanggang Manila. At kitang-kita nyo naman yung kalsada. Vlog na nga yung vlog. Yung magawit ito. Na pagpababa ka na, naka-luger ka. Dapat yan, para hindi ka dadaos-dos. Yun ang technique dyan. Pagpababa ka na ng Marcos Highway. So far, so good. Ang ating driving experience na naman ngayong araw na to, mga kabayan, mga kapatid, mga ka-vlog. Kung ano tingin walis lang ta. At another experience na naman ang ating ngayon. Salamat sa ating sponsor. Walang iba kundi ang aming Tito Jojo Spinueta. So ayan, malapit na kami dun sa kapihan. Pero unfortunately, pagdating namin sa lugar, sa Tuba, I love Tuba, is, makikita nyo yung mga window glass dyan. Ang daming mga vloggers, riders na pumunta. Nature's Vibes Cafe. Diyan sana kami magkakape eh. Kaya lang, sarado ngayong araw na to. Dahil may okasyon yata pinuntahan yung may-ari ng cafe na yan. So, sana all may rest day. So, dito na nga kami napurpat sa Tuba pa rin. Sa Guest House Cafe. Ito lang po yan. Overlooking pa rin naman sa view deck ng magagandang tanawin ng bundok. Worth it naman yung lasa ng kape. At worth it naman yung presyo ng kape. So, pampagising. Kasi bababa na tayo ng Baguio. Wow, ang daming kape, oh.
Ayan, sinichika-chika natin sa ate. Dahil madami silang sample ng pang-brewed coffee, mga beans. Ayan. Yan yung menu nila. At ito yung machine na pangluto nila ng kape. According kay ate, worth more than 1 million daw yan na machine. Wow, sana all. Sigaw ka na, Lorraine. No? So hindi ako nakontento habang hinihintay namin yung kape. Overlooking muna tayo sa mountain, mga mountains diyan. At kita nyo naman, ang ganda. Ito na, nag-arrive na nga yung ating kape. At pababa na tayo ng La Union.